Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo pag-download, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala lang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon, o today's reflection, o yung pagninilayan natin ngayon. Ano bang plano mo na hindi natuloy? Nalungkot ka ba, di ba? Dahil hindi natuloy yung mga gusto mo mangyari sana para sa iyong buhay. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi pa yan katapusan ng mundo. Kasi marami tayong pinaplano sa buhay na kung minsan hindi natutupad. So halimbawa guys, gusto mo magnegosyo, di ba? By next month, next year, tapos hindi natuloy. So nalungkot ka dahil iniisip mo baka masenso ka na sa buhay o pumatok yung negosyo mo pero hindi natuloy. Diba? O kaya naman magta-travel ka. Gusto mong mag-tour sa Europe, sa Asia, pero hindi rin natuloy kasi nagka-problema ka. So nalungkot ka ngayon, nag-alala ka. O kaya naman, diba? Gusto mong mag-aral yung mga anak mo. Plano mo pa pag-aralin pero kinulang ka, kinapos ka sa financial. Hindi sila nakapag-aral. So marami tayong mga plano hindi natupad at tayo nalulungkot doon dahil yun ang gusto natin at hindi nangyari. Ako naman guys, ang personal na plano ko noon pa, dati pa, gusto ko sanang mag-abroad. Subalit hanggang ngayon, hindi ako nakaalis. So baka iba yung plano ko sa plano ng Diyos. Kasi ganun talaga dapat guys. Kung hindi natupad ang plano natin, baka may magandang plano ng Diyos. So sabi sa Jeremiah, chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyong mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. In case napakalinaw, di ba? Mayroon pala talagang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi lang natutupad, minsan nasisira, gaya na kinukwento ko guys, ako mismo, di ba, plano ko mag-abroad, hindi natuloy, pero may magandang plano pala ang Diyos. Mas gusto pala ni Lord na kasama ko yung pamilya ko kasi ako mag-aasikaso mismo dahil wala naman kaming katulong ko kasambahay, di ba? Tapos kahit pa paano kumikita pa, di ba? So isa yon. So nalungkot ako noon dahil nga akala ko niisip ko kasi yun yung magiging pag-asa ko para umasenso sa buhay. Pero mas maganda ay yung nangyari. Yun ang sinasabi niya. Kung hindi man natupad yung plano mo, meron pa lang sa likod niyan. Pagkatapos ng matinding pagsubok, pagkatapos ng matinding karamdaman, pagkatapos ng mga bagay na ikinasama ng loob mo at hindi natupad na bigo ka, huwag kang magala. Dahil may mas magandang plano ang Diyos sa likod ng mga ito. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa, sabi dito, di ba? Ito ikabubuti ninyo at punong-puno ng pag-asa. So tuloy lang tayo guys. Ano man mangyari, hindi pa yung end of the world. Hindi man natupad ang plano mo. Pa sa susunod na araw, mas maganda pa nga. Siyempre, pag si Lord ang nagplano, sukadong the best yan. Di ba? Hindi kagaya natin mga tao, sablay tayo guys. Pagka tayo nangako, nagplano, minsan sablay talaga. Akala natin tama, yung pala hindi. Kaya walang imposible, lalo na kung tayo manampalataya, ipasa Diyos natin. Diba? Yung mga plano natin, lalo-lalo na yung hindi natupad, gagawin ng Lord, guys. May mas maganda sang plano sa atin. Kaya nga, di ba, bumaba siya mula sa langit dahil ang plano niya ay makibagay sa atin, makisama. Kung ano nga ba talaga ang nagiging problema ng tao, ano ba ang plano ng tao, di ba? Kasi nandun siya sa langit. Hindi naman siya kung baga mandatory na bumaba. Pero nung ginawa niya, bumaba siya. Binigyan tayo ng pag-asa para tayo maligtas. Dahil kung tayo lang guys, sarili natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin dahil wala tayong kakayahan nun. Dahil unang-una lahat tayo ay makasalanan. Kaya wala tayong kakayahan iligtas ang ating sarili. Pero ang grasya ng Diyos bumaba. Nagkaroon tayo
ng pag-asa. So, dahil sa pagbaba ng ating Panginoong Jesus at sa kanyang sakripisyo mismo, di ba? Sa kanyang sarili, nung pinako siya sa krus, doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 years ago. Di ba? Binigyan na tayong pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, yan po ang ating ipagdasal na sa kabila ng mga kabiguan natin sa buhay, mga mapapait na nangyari, di ba? Mga planong hindi natupad, huwag po tayo mawawalang pag-asa dahil darating at ibibigay niya para sa atin. Di ba? Kahit sa tingin natin, ito na yung para sa atin, hindi pala, mayroon pang mas the best dyan. Kaya tuloy lang po, yung manampalataya lang tayo, ay yung tuloy pagdarasal, pagsisimba, para mas magandang maibigay yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matindi ng karamdaman, problema sa pera at problema rin sa pamilya, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal. Kung hindi maniwala, lalo na kung yung magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord, ang kanyang katawan. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasira na, nakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Paghilumin niyo po ang kanilang sugat at pagbigkis-bigkisin niyo po. Lalong-lalo na, Lord, sa financial, yung kapatid namin walang-wala, Lord, dinadalangin ko po ngayon ng ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas. Pinaproblema pa, Lord, pambili ng ulam, pambaon sa mga bata, kung ano pang pangangailangan ng aming pamilya. So, humingi po kami ng kapatawaran sa aming kasalanan at kailangan. So, ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.